pero nung time na yan talagang marami ka. Mahirap pong mag-maintenance ng ilaw. Pero ito, hindi niya pa po ito nakikita ng personal kasi lahat po blue light din, may blue light po yan. Na nagiinuman po sila dyan sa loob. Dito po sa fence area, included na po din sa canopy din. Okay, hanggang dito na lang po muna. Tagal lang po tayo. Pero dyan pa lang, kita-kita na lang po ulit for the next video. Mga karos, good morning po, good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Webes ngayon. Okay, meron lang muna kaming pupuntahan na taas, sikasuhin niya yung umaga. Yan, bali back job to dun sa mga gate na nagawa po namin. Yan, minsan kasi nagkukulang din po sa maintenance, kailangan din po yun. Kapag yung cylindrical hinges gumaganit na, sumisikip na, kailangan regular po na nalalagyan ng grasa or na-sprayan. Yan, tatawagin ko na si Adonis at saka si Bilog. Yan ang update natin dito. Ipagpapatuloy yung project natin sa phase 5, yung bagong project doon. Tapos dito naman sa phase 3, ganun pa rin. Yung overall paint dito sa Angeli at saka yung installation and finishing dito naman sa 64 square meter na Angeli. Ayan mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Webes and enjoy watching po. Let's go! Tara! Dito tayo sa second project natin. Good morning and good morning nga po pala sa ating lahat ng client owner. Ayan, bali kailangan namin ng welding machine, grinder, cutting disc at saka welding rod. Then pang retouch. Bali ang issue ito kasi isa humigpit na yung ganito. Kaya humigpit na yung cylindrical. Bali parang natanggal. Kaya kadalasan nangyayari po yun. So ito kasi may hindi ko lang maisara kasi nakaharang yan ni Master Jojo. So doon ko na lang i-explain. Yan, ito kasi maganda yung nito sa una. Pero pagkakatagalan dahil pinapasok ng tubig yan, tagalan sumisikip siya, kaya kailangan meron tayo pinapahid na grasa. So kaya nagkukos, lumalaban po yung hinges pati yung framing, natatanggal siya. Adonis, good morning. Good morning. Mag-ano muna tayo ha? May teflon ka dyan, sir? Teflon, tingnan ko muna rito. Wait lang. Okay na yan po rin, pantakot lang. Ayan, si Bilog, good morning Bilog. Good morning. Ayan Bilog, good morning. Master Jojo, good morning. Good morning. Ayan, bali rito, tinatapos na nila Master Jojo yung pag-fabricate ng ating double deck gamit tong tubular 2x2 at saka 1x2. Ayan. Kasama na po dyan yung primering at saka yung finishing paint. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Ayan, nakababa na si Kuya Dindo rito, galing sa taas. Lagi naman ganun kuya, no? Taas muna, no? Bago baba. Dito tayo doon, sir. Lilinisin pa natin. Ayun, may mga lilinisin pa. Bali, nagbigay na ako ng report kay client. Almost 90% na yata to, no? Kuya, no? 90%. Tapos, ang mga bibili na lang po rito siguro yung mga cleaning materials na lang. Yan, cleaning materials. Tapos dito, alalay na lang po kami sa installation nito. Kasi tapos na yung riser. Kung magkakasya tong tile adhesive natin, baka kasya na yan. Then, cleaning materials kagaya ng mga wipe out, basahan, muriatic acid, ano pa ba kuya? Sir, lacquer flow. Lacquer flow, tapos masking tape. Masking tape. Kanya yung mga kailangan pag maglilinis. So si Louie wala pa yata. Ano, okay na? Tara. Let's go. Sa ano? Bakod. Ayaw nga pala. Yan na, sinoli yung susi. Yan, tara na. Asikasuhin muna namin to mga konting back job para makadire-diretso na tayo ng gawa. Tara. Louie, good morning. Good morning. Si Louie. Na-arbor pa yung salamin Tara, tara. Dito na kami. Isa to sa mga ginawa namin, sideline lang. So sinisingit lang namin nung meron kami maluwag na schedule. So nangyari rito, ganun nga yung paliwanag ko kanina sa cylindrical. Yan, umano po siya, lumaban na. Kasi hindi na may maintenance ni client. Pero ngayon, tinuruan ko na po siya. Siguro sobrang busy. So mas maganda rin kung meron kayong WD-40 o yung pang lubricant talaga na para sa mga hinges. So ito, pwede na to. Yan, yung butas na yan. Yan, i-spray nyo lang yan. Yan. Yan yung purpose niyan. Kaya nga po kapag nag-install ng cylindrical hinges, nakaharap yan. Hindi yan nakatago para ma-maintenance natin. Yan. Pag nararamdaman niya yung mga gate tumitigas na, kailangan din po yan
nilalagay. Ayan, oh. Ganda na kagad, oh. Ganda na ng baling. Anong nangyari rito? Tumigas. Ayan, oh. Tumigas po yan. Natanggal po yung isa. Yan, natanggal po. Ayan, masyado na siyang masyado na siyang matigas. Yan, bali i-welding lang po uli namin. Then retouching paint din, okay na. Yun. Okay na po tayo dun kanina sa pinuntahan natin. Bali, ito yung last sa ginawa namin dito sa Phase 6 Athena. Dito mas nagpe-penetrate yung tubig kasi naka-overlap yung gate eh. Ayan, oh, ganyan po siya. Kaya pagka naulan, mas maraming ina-absorb na tubig. Yan, tumigas na. Sige po, sige po, mama, ako na lang po. Ayan, tanggal lang yung isa rito. Yung nasabihan na lang natin yung may-ari, siguro busy lang din. Dapat ko talaga nilalagyan ng langis lagi. Yung kalawang. Galawang na, ayun, oh. Kasi ito talaga, literal tong papasukin kasi open talaga yung butas niya. Yan talaga. Yan, ikakabit lang uli. Matibay naman siya kasi yung babayan, natanggal lang. Tapos lagyan na rin po natin, sprayan na rin natin tong iba. Ito yung ginawa namin na turnover namin. Baka ito, lagyan ko na rin. Laging wala yung may-ari rito. Yan. Okay, papunta na tayo ng Phase 4. Yan lang muna yung inasikaso natin. Mabilisan lang. Kasi importante yung gate yun eh. Siyempre ginagamit nila yung for security na rin. Kaya kailangan maayos. Yan, buti na lang dito lang sa Lumina. Yan. Kapag malayo, medyo matagal natin mapupuntahan. Yan, nangyayari talaga yan, yung mga ganyang klaseng back job. Kapag siyempre yung kliyente rin hindi nila naaasikaso. Hindi porket nagawa na okay na. Kailangan mini-maintenance din, di ba? Alright. Ito uli babalik si Bilog at saka si Adonis. Si Ricky nga pala hanggang ngayon papagaling pa. Marvin, good morning. Nag-boost na kayo ng lason? Okay. Sulignum. Saan yung sulignum natin? Ito yung ginagamit namin. Sulignum. Ay, bukas pa. Yeah. Yan, nakapag-boost na rin dito. Kaya medyo maputi-puti na siya. Balaw tayo. Yan, bali susukatin ko lang to kung tama yung layout nila para makasigurado tayo kasi hindi pwedeng lumagpas to. Yan, mababiolation tayo. Penalty. Ano yung mga dumating dito? Hardiplex. Hardiplex. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yan, bali yung mga metal framing lang wala. Wala pa kasi binalik nga natin dahil maninipis. Wala metal paring, no? Wala. Ay, sir. Sa taas. Makapal na yan, log? Opo, sir. Kapal na. Kaya rin na Kaya rin channel lang wala. Ayan, nilagay pala nila rito sa taas. Kala natin na wala na. Kaya dyan muna namin talaga yan nilalagay muna. Okay, bali assignment natin dito. Yan, mag-boost po sila ng coating. Tapos kapag makaluwag-luwag, diretso asintada na po yan. Una na ako, thank you. Salamat. Ay, itago nyo pala muna yung yung sulignum. Baka magagamitin pa natin yan dito. Yan, baka malaglag dun. Ayan, yung sa... Pwede mo na lahat? Okay. Dito mo kunin yung sukat, log. 160 ko mo ako, 160 na namin. Diyan mo kunin. Ilan? Sige, ito. May tansi naman. Ito. Nag-allowance ako dyan, sir. Dito mo kunin sa 150. Sa 150 Iusog mo yan. Usog ko yung poste. Usog mo yung poste. Pero 149 lang kasi plastering and tiles pa tayo. Yan, 159. 149 lang pa. 149. 149 tapos dalhin mo rito sa dulo. Uusog ko lang siya.
I-double check na rin natin tong hulog na ginawa mo rito. Pati yung sa likod. Sa likod, ano yun eh, sinundan ko lang yung inaneri ko rin. Pero binobol check. Check na natin. Tara, tara. Habang nandito tayo. Meron tayong ano rito sir, baka magkakaroon tayo dito. Wala kang hulog to eh. Walang problema yan. Okay lang yan. Pabaliin na lang. Walang kaso. Nasaan yung marking niya? Saan siya nag-umpisa dyan? Kunin mo nga dito yung sa ano. 3 ano tayo? 398. Ginawa 39. ko sa bakang left sir, nag-allowance ako, nag-adjust ako. Sige, sige. Diba po sa baba? Sa baba, ayun yung guhit na ginawa ni ano dyan, ni Ricky. Ayun o, ayun o. Wala na, sakit na. Sagad na log. Sige, ano ka, usag mo pa. Dito ba? Ayan. Okay, huwag gagalaw. Ilan? 401 sir. Oh, lagpas tayo dyan. Pero nakapasok ako rito na sir. 398 mo yung hollow block sa yung finish. Kabilaan. Bagay ito. Para yung palitada, 400. Malaking allowance ko yun sir. Dito sa ano, sa poste. Check natin yung poste. Ito, tansi sa tansi, no? Ito, meron na. Yung skwala nung ano, tansi. Di abot mo yung mga metro. Yan, double check na natin to. Up, pag gagalaw. Ilan yan, log? 399. 399. Ipasok mo pa to, log. Kaya man 398. 398. 398 lang tayo. Pasok mo yung sa tansi. Okay na tayo dyan sa kabila. Adjust ko na lang sa ano niya. Yan, 398. Yan, para may palitada pa. Okay. Yan, delikado kasi sumobra tayo. Pero iskwalahin mo yan, log, ha. Yan na yun, iskwalahin na lang para hindi naman pabingi. Minsan kasi nakakadaya to. Ito. O, hinati nga, pero tingnan mo yung firewall nito. Pag ganito, palabas. Kinuha nga yung kalahati, pero palabas naman yung firewall. Yan, iskwalahin na lang nila to para sigurado. Tapos yung adjustment na lang dito sa loob. So sa loob, mahalaga, yung tiles natin, iskwalado. Yan sa poste, sa haligi, kailangan perfect na maibigay natin sa magkabila yung 4 meters. Yan, para hindi tayo ma-penalty. Ay, iskwalahin na lang po nila to. Yan, kumuha ng tiles na maganda, yung walang tabas kasi perfect yung bikat niyan. Ayan, may adjustment. Yung makapal dito, manipis lang. Ayan. Vince, pasin mo nga muna ako Ben dito. Binawakan mo muna ito dun. Kila bilog. Tabi muna natin ito. Sayang ito. Baka magagamit pa yan eh. Sa ano pa, sa flooring. Saka doon sa kabila. 398 lang yan. 398 mo lang. Yan. Hollow blocks yan, log, ha. Dulo ng hollow blocks mo. Ng asintada. Ganun din sa kabila. Para yung tira, plastering. Ano, i-adjust ba yung bakal o hindi na? Hindi na, na. Ayan, hindi na. Sakto na yung mga bakal. Mag-allowance na ako dyan. Sige. Ito pre, dito na kikinta natin. Yan na, okay na yan. Dito na, babaguhin ko lang. Maagang buhos. Kadalasan, hapon natin ginagawa ito, yun na. Hapon lagi ito, pero ngayong umaga po namin gagawin. Maagang buhos, umaga. 149 ko lang to sir. Yan, i-149 mo lang yan. Okay. Yan, kunin mo dyan sa ano, yung hamba. 149. Hindi ano yun. Yan, Hindi pala tayo sasagad dito. hindi. Sa kanila sagad din. Yaman yan sila. Dito ba? Saka mga gumawa rito? Wala nang bawian ng band po kasi yan. Tutok mo dito, Ben. Ben, tutok mo dito. Ben, patutok na ko yan. Hindi kasi tayo pwede kumuha dyan sa kanto, sir. Baloktot. Oo. Yung pader. Oo, may tansi pa.
Dito po kasi iniiwasan din po natin na ano, itong sidewalk kasi nandyan yung mga culvert line. Pagka lumagpas ka po dyan, baka matibag din po yung nilagpas mong poste at saka na cladding pagka balang araw. Siyempre for maintenance nito, dyan dumadaan po yung mga linya ng drainage, storm drain. Yan, dito po. Kaya kapag lumagpas ka dyan, pwedeng matibag din po yung poste mo. Para maiwasan yun, sunod lang tayo sa sukat lang. 359. 349. 49 pre. 349. Lahi pala. 349. Kaya ano kung wala bibigita ko. Hindi na naman makapinis. Okay na po tayo rito. Bali yung skwala niyan, syempre kung ano yung naumpisan, ganoon na rin po sa bubong. Pantay-pantay na po lahat yan. Sandy, good morning po. Good morning. Kuya Richard. Good morning. Si Kuya Boy, good morning. Ganda ng ano natin, no? Weather natin. Hindi masyado mainit. Kuya, yung taas na lang, no? Pabisik-bisikan. Ayun, tubig sa slab. Kaya habang tumatagal, lumilinis dito. Yan na po yung request ng ating mga kasama. Wala na yung lupa rito. Yan lang naman eh. Bali, meron pa siguro kaming hakot pa ng back dito kapag tapos na. Kasama pa ito. Ang kasama pa to. Yan, lilinisin din po namin yan. Yan, bali assignment naman natin dito. Bali sa poste. Ayan. Bali yung poste nga pala rito nadagdagan. Tsaka yung tie beam nadagdagan po para tumibay lang to. Ganyan na po talaga yan. Kaya naglagay pa kami ng isang poste rito para yung bigat nitong private pole mabuhat namin. Yan, para nakasabay na po siya rito. So safe na yan. Yun nga lang yung itsura. Pero maganda pa rin po tingnan yan. Basta maganda yung pagkakagawa nitong harapan ng bahay. Yan, medyo lumuluwag-luwag na po rito. Yan na lang yung mga panukod pa. Yan, bibilang pa po ng 1 linggo to. Pero after 1 week, pwede na tayo magtanggal ng mga counting sidings. Basta ito lang mahalaga. Itong tukod niya. Yung ano naman po, yung steel deck, nakakadagdag din po ng tibay yan sa slab. Kasi nakapakain po yan dito sa ano sa biga at saka sa poste. Yan, kaya hindi na masyadong ganun kadami yung panukod dito. Yan, poste na lang. Poste, pagkatapos nito, plastering. Yan, plastering. Tapos magdadala na rin po tayo ng tiles bukas para sa poste. Yan. Ibuhangin nga po pala tayo. Yan. Dito tayo sa bahay. Anong ulam natin? Uy, gulay. Ayos yan. Tapos may kapartner na ganito. Ano? Ano ba ito? Isda? May pritong isda. Sige ba? Okay, mamaya na tayo manananghalian. Pupunta nga pala kami ni Mrs. dito sa may 13. Kasi kasuhin muna namin yung rubber fittings sa ilalim ng tubular. Yung 2x2. Kagaya na nilagay namin doon sa project namin dito sa phase 4. Kasi pag nabuo nila Master Jojo yun, yung double deck, bali dadalhin na po kagad nila yung sa second floor. Baka magasgasan yung tiles. Nagbaon ka? Ano yan? Takot pagutom. Yung tira pa nung nakaraan. Sa bagay, mas maigi na. Hindi natin alam kung anong oras tayo makakauwi. Okay, let's go. Tara. Mga Karos, naalala nyo ba to? Itong Wilcon Depot na pinuntahan namin ni Master Batang nun. Nung bumili kami ng mga hardy flanks. Yan, kasama pa rin natin si Mrs. syempre. Ayan, dito na lang kami titingin ng rubber fittings para doon sa tubular. Tsaka may sadya din po ako dito. Bali, itong bagong project natin sa phase 4, nagustuhan po nila yung tiles na ginamit po doon sa turnover natin dito sa phase 4 din. Sa Wilcon po kasi binili yun ng ating kliyente. Yan, check natin dito. May pagkain ba dyan? Pagkain? May pagkain dyan dyan. Gutom ka na. Hardware to eh. Yan, tanong tuloy si Mrs. kung may pagkain. Ano ba tayong tanghalian? Oh, kasi tatanghaliin tayo kung sakaling hindi kagad tayo umalis eh. Ayan, check muna namin dito. Dito na tayo sa loob. Ayan, bali meron naman tayong code.
Ang pagkakaalam ko, hindi rito sa may 13 binili ito eh. Pero kung meron dito, edi maganda. Ito yata sir, oh, nakita ko na. Oh. Yan ba yun? Ito sir, Rosa. Double check natin. Oh, ba? Oh, shoutout na kay sir. Oh. Ano ba pangalan natin? Shoutout sa tropang iba silangan dyan. Yun oh. So bibigay ko mamaya yung channel. Ang upload nito bukas ng umaga. Araw-araw yung upload namin. Shoutout ka kayo. Ayun. Nagdi-deliver naman kayo, no? Apo sir. Sige. Ito tinatawagan natin si client kasi tumingin na po yung nag-assist sa atin sa iba't ibang branch ng Wilcon. Hindi na masyadong available or kulang na sa stock. Yan, sobrang kulang na. So, hanap tayo ng alternative na tiles na pwede pang ipalit. Yan, pwedeng ito. Yan, pwedeng ito. Pero ito talaga yung ikinabit namin sa second project namin. Kaso nga lang, yung wala na, konti na lang. Kailangan natin ng 80 piraso. Yung medyo malapit, ito. Yan, medyo malapit yan. At saka yun. Kaso nga lang, hindi pa sumasagot si client. Yan, break time na po, 11:30. Yan, nakabili na nga rin pala kami ni Mrs. na ilalagay doon sa paanan ng double deck sa tubular. Nakapili na si client. Yan, nakausap na natin. Halos same lang din doon, medyo lighter nga lang po ito. Yan, ito yung napili niya. Apia. Okay na. Eto. 2x2, no? 2x2. Tag-tag na lang ako. Pumunta ako rito kay Melanie. Okay na po tayo ron sa Wilcon. Bumili tayo ng No More Nail. Mura yung No More Nail nila rito eh. Pero meron ito sa Wilcon. Ayan, bali sa WPC to yung ano, yung additional na WPC sa bar counter. Oh, yeah. Ayan, nagutom na si Mrs. ng tuluyan, no? Nagutom na ako. Di bali, okay na tayo. Tara. Dito na tayo sa phase 5. Ito sir. Yan lang, 3 piraso. Bumili na nga rin pala ako ng tiles para sa mga poste. Pangharap lang. Pangharap lang ko yan. Tsaka kuya, ano, magugustuhan mo yan pag nakakita mo. Oo. Matutuwa ka. Ingatan mo na. Yan lang po kuya boy. Salamat po. Yan, dito na tayo sa phase 3. Ito na yung sa double deck. Oh. Yan, pinipinturahan na ni Louie ng epoxy primer. Epoxy primer. Tapos yung binili ko na rubber fitting niya sa ilalim. Ito po yun, yung sa Wilcon. Tapos may inaasahan pa tayong delivery rito kasi merong sahig to. Yung sa taas at saka sa baba, kailangan may sahig yan para yung mattress hindi po siya lulubog. Yun oh. Joy, ito na yung ano, No More Nail. Tapos ito yung rubber. Pating kami ng Wilcon 13. Yan na. Yan, regular po nagdidilig dyan si Kuya Sandy. Tapos ayan na yung sukal. Yan, yung pagdidilig na yan, napakahalaga po niyan sa slab. Hindi porket natapos na yung pagbubuhos, ay tapos na. So, malaking responsibility pa rin. Kapag nagpapaslab kayo, kailangan nadidiligan hanggang sa matapos yung curing time niya. Yan, umaga yan hanggang hapon. Tapos yung pinagawa natin dito kay Adonis, ito na yung sa TNB. Yan, dito sa second floor. Ayan. Yan, kailan pa to nabuhusan ng tubig, Kuya Boy? Ilang araw na to? Pangalawa? Biyernes yata. Bali po. Biyernes. Ito. Ay, di isang linggo na. Mag-iisang linggo na, ano? Oo, yung biyernes. Yan, mag-iisang linggo na yung tubig dito. Wala naman pong leak. Wala naman pong leak sa baba. Walang tagas yan. Walang tagas. Ayan, ganyan po yung kapag propose po sa CR or toilet and bathroom. Para
makasigurado tayo na wala pong tatagos na tubig. Ayan na. Yeah, okay na yun. Pwede na yung i-tiles. Siyempre, partition muna tsaka kisame. Bale, ito mga karaos, hapon na. Yan, nag-request nga po pala si client owner dito sa second project natin na Angeli na mag-video tayo mamayang gabi para makita niya po yung pinaka-exposure, yung blended po ng mga ilaw dito sa harapan po ng bahay. So ayan, yan ang update po natin. Ito, shoutout muna kay Sir Junel Iliana from Lucena City, Quezon. Ayan, God bless po sa inyo. Tsaka kay Alain na rin po sa kanyang misis. Yan, God bless. Ito mga karawas, bigay na tayo ng update. Yan, check natin, tsaka ibigay natin yung gusto ni client. Tara. Dito na po ulit tayo sa phase 3. Bali, mamaya po mga karawas, mamayang gabi mga alas 7, babalik po tayo rito. Bubuksan po natin yung mga ilaw sa poste dito sa kisame, tsaka yung ilaw po dyan sa may ibs dyan sa second floor. Sa mga ginawa po naming bahay dito sa Lumina, ito yung pangalawang beses sa mga naging client namin at tsaka project na nagpalagay po ng ilaw dyan. Kadalasan hindi po kami naglalagay, depende na lang po kay client. Ang mga disadvantages kasi kapag may napunde, yan, mahirap po magpalit, magpapaservice po talaga kayo. Tapos syempre sa pagpapalit lang po nyan, hindi lang po basta palit, kailangan mo rin ng mga tuntungan. So may mga adjustment. Yan, hindi po basta-basta magpapalit ka, kailangan may konting budget ka kasi hindi lang naman po yung pag-install or replacement ng ilaw ang dapat gawin. Yung mga preparasyon pa. Tapos kailangan na may mga tabla yung bubong kasi gawa nga lang po to sa PVC yung roofing. Okay, yan na, babalik po tayo mamaya rito para makita natin yung liwanag niyan, mai-share natin sa video tsaka yung request ni client. Yan, may konting bakal pa na gagamitin po natin yan sa hagdanan. Bali buo na nga po pala yung yung double deck. Yun, no? Linis na po. Tapos na kompleto na. Yan, kompleto na rito sa may bar counter. Yan po yung pinaka-design niyan. Medyo malinis na. Ito pinaka-priority natin. Yan, papaano pa natin to, papa-retouch pa natin. Para bukas may pasok yung ref at saka yung gas range. Ayan na. Yung konting retouch na lang to, tile grout, halos tapos na. Yan, dito tayo naka-focus sa project natin dito. So, kaya araw-araw na upload natin. Ito yung pinakahuli na nakikita at napapanood nyo. Lapit na to. Linis-linis na lang to eh. Ayan, sila Master Jojo yan. Buo na nga rin po pala dito. Wala na siyang cabinet handle. Tapos yung loob nito, retouching na lang po yan sa loob. Ayan. Ayan, buo na po yung double deck. Magtataka kayo kung paano yung pinasok dito. Ayan, natatawa sila. So, hindi po yung kasya dito. Kahit yung nakita nyo yung pinipinturahan ni Louie kanina, hindi rin po yung kasya dito. Ang ginawa namin, tinanggal po namin tong bintana. Yan, tinanggal namin to. Yan, baklas na po yan. Yung bintana na yan. Tapos binuo na lang po ulit. Tapos dito na po yan. Ipa-primer. Yan, na-primer na nga po yung iba. Tapos ito. Yan, dito na ito pa-primeran. Tapos bubuin pa po yung hagdanan. Siyempre kailangan may hagdanan yan. Tapos dito na rin po yan pipinturahan. Kanina nga po pala, nagpa-order tayo ng plywood. Ayan o, plywood. Bali 1/2 lang. So hindi na maganda kung 3-part kasi masyado nang makapal yan. So 1/2. Yan dumating kanina, bali 2 plywood yun. Yan, kasama na yan sa mga mapipinturahan. Yan, double deck. Yan, double deck. So yung ilaw, ina-assemble na rito nila Master Jojo at ni Louie. Magpapalit nga pala ng ilaw yun dun sa may dining area. Ito po yun. Tapos yung nasa dining, babaklasin namin. Yun ang ililipat po namin dito. Yan. So abangan pa natin yung mga ilalagay rito. Wala pa. Okay. Ayan. Kaya mabalik po tayo rito mamayang gabi para mabidyohan natin yung liwanag po sa labas. Linis na, Kuya Lindo, no? Hindi lang po, konting-konti na lang. Tatagumpay na naman ang tropa ito. Ayun. Tagumpay na naman, konti na lang. Okay.
Yan, gaya na sinasabi ni Kuya Dindo. Tagumpay ang tropa. Konti na lang. Ayan. Okay, good evening na, good evening. Kagaya ng pangako ko, babalik po ako dito kasi si client, siya po yung nag-request nito na ma-videohan po natin. Shoutout nga pala kay Sir Anthony, yung may-ari ng bahay na yan. Tapos kumpare ko po yung gumawa ng harapan ng extension nila. Yan na, si Sir Anthony pumunta po dito. Yan, napansin niya tayo. Yan, shoutout Sir Anthony, God bless. Yan, kami sana gagawa ng bahay niya, pero nung time na yan talagang marami kaming gawa. Ayan, kasama natin si Mrs. Ayan na. Wow. Okay, isa nga naman talaga po sa nagpapaganda ng bahay is yung ilaw. Si client, ang concern niya rito, gusto niya rin magkaroon ng ilaw po dun. Pero nung nag-usap kami, ang una ko laging pinapaliwanag sa client or kay kliyente, homeowners, na mahirap pong mag-maintenance ng ilaw. Pero kita niya naman, yan naman yung resulta, di ba? Pag uwi niya rito, yan ang bubungad po sa kanya. So hindi niya pa po to nakikita ng personal kasi lahat po ng mga nagiging kliyente namin, yung iba nasa ibang bansa. Hindi pa kami nakikita ng personal. Pero yung niya rito, tsuhin niya, siya yung laging nandito sa bahay. So ayan po yung ambience sa harapan at saka dito sa gilid. Yan, meron pa po yan dito sa bandang likod kasi nagpalagay po siya rito. Ayan o. Yan. Si client owner, may plano siya na mapakinabangan po yung slab na ginawa po namin dyan sa extension. Bali ito, mapapansin nyo lang. Itong isa, iaano pa po namin, i-correct pa po namin yan. Madali naman po mag-correct niyan. So, i-reset lang po namin yung wiring yan hanggang sa magpantay na po yung kulay nila. Bali, bubuksan ko rin po yung ilaw nito kasi blue light din. May blue light po yan, may dim light. So yung dim light hindi na lang po natin bubuksan. Ito mas maganda, yung warm white niya. Tapos yung blue light, maganda din kung ano yung nakikita niya rito. Ganyan po yung kulay niya. Diba? Nakaka-relax. Tapos kapag ganitong oras, dito po sa phase 3, ganito lang po yung ambience. Yan, kahit may gathering ka po dito, basta hindi ka lang mag-iingay, may okasyon. Ang sarap po tumambay dito. Naanto ka na ba? Nakaka-relax, no? Nakaka-relax. Yan, papatayin ko muna, tapos buksan ko yung blue light. Ito naman yung blue light niya. Nagkaroon siya ng combination color na kakaiba. Kanina, relaxing. Ito naman, siguro, chill naman to. Chill naman po yung ambience nito. Just in case na nagiinuman po sila dyan sa loob, ang sarap pong magtambay dyan. Tapos yung music, napakagaan lang po sa tenga. Napakasarap. So, ito yung ating mga pailaw dito po sa fence area. Included na po dun sa canopy, dun sa may taas. Ayan, napakaganda po. Dito nga po pala sa harapan ng bahay, sa may bakod, napakaliwanag na po dito. What if pa kaya kung papasok tayo rito sa loob? Siyempre, hindi magpapahuli tong loob natin, di ba? Yan o. Mas maliwanag siyempre dito. Oh, di ba? Grabe. Mas maliwanag. Ito nga po palang ilaw na papalitan. Okay, hanggang dito na lang po muna. Ayan na, shoutout po kay ma'am sa aming kliyente, sa aming client owner. Ito po ma'am yung request niya sa akin, yung mga pailaw natin dito. Dito nga po pala sa lamppost, hindi ko na lang po tinanggal yung cover. Yan, kasi matatagalan po tayo. Pero dyan pa lang, maliwanag na po kahit na may plastic cover po siya. Alright. Kita-kita na lang po ulit for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.